Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Controversial na game schedule ng Barangay Ginebra, kine-question. Bakit nga ba hindi pa naglalaro? Coach Tim Cone, mas magiging malawak na ang player rotation sa Barangay Ginebra. Ngayong season nga mga chong, ay napakaraming nabago para sa koponan ni Coach Tim. Last conference ay nakuha nila si RJ Abarrientos sa PBA Rookie Draft. Nagkaroon sila ng trade kung saan nakuha nila sila Stephen Holt at Isaac Go. At ngayong conference naman ay nakuha nila sa unrestricted free agency itong si Troy Rosario. Tapos magbabalik pa itong sila Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Kaya naman, napakarami na ngang quality players ni Coach Tim Cone para sa kanyang kupunan. Kaya naman, mas lalawak na nga ngayon yung kanilang player rotation. Solid na nga yung kanyang starting 5 at meron pang nakaabang na loaded na second unit. Pero paano nga ba tayo nakakasiguro na mas lalawak na ngayon yung player rotation ng Barangay Ginebra? Ayon nga sa ating mga trusted source, ay unti-unti na nga raw sinusubukan ni Coach Tim na mas palawakin ang kanyang player rotation. At talagang kailangan niya yang gawin ngayong Commissioner's Cup. Dahil kung titignan natin, yung game schedule ng Barangay Ginebra ay sunod-sunod na nga yung kanilang laro. Simula December 11 hanggang December 25 ay 6 na laro ang kanilang bubunuin. Halos every other game nga yung kanilang magiging game schedule. Kaya naman, mapipilitan talaga si Coach Tim na mas palawakin yung kanilang player rotation. Dahil kung hindi niya yan gagawin, ay mabilis mapapagod ang kanyang starting players. Kaya naman, para manatiling compose at hindi kapusin ang Barangay Ginebra sa dulo, ay kailangan talaga ni Coach Tim na mas palawakin yung kanyang player rotation. At hindi nga yan nila magiging problema dahil napakaraming ang quality players ang naka-line up ngayon sa kanilang koponan. Kung titingnan nyo, yung kanilang starting 5 ay solid. Meron silang Justin Brownlee, Japet Aguilar, Troy Rosario, Stephen Holt, at Scotty Thompson. Sa starting 5 pa lang ay wala nang tapon dahil hindi nga basta-basta ang mga players yan. Tapos kung titingnan mo yung bench players ng Ginebra ay nangunguna dyan itong si RJ Abarrientos, Maverick Ahanmisi, Ralku, Isaac Go, tapos nagbabalik pa sila Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Actually, pwede pa ngang may pasok sa starting 5 ang mga yan dahil talagang quality players at kayang-kayang makipagsabayan. Kaya naman, hindi magiging problema ni Coach Tim na mas palawakin yung kanyang player rotation dahil marami nga siya ngayong quality players na po pwedeng mahugot sa bench. Kaya naman, kahit sunod-sunod yung laro ng Barangay Ginebra ay no problem as long as mas malawak na player rotation yung kanilang gagamitin. Ayon pa nga sa ating mga trusted source, ay very busy yung Barangay Ginebra sa kanilang team practice. Inihahanda na nga raw ni Coach Tim ang lahat ng kanyang mga players para sa kanilang magiging debut game. Sa ngayon ay naninibago pa nga raw si Coach Tim dahil usually 7 to 8 players lang yung kanyang ginagamit every game. Pero this time ay mas marami na nga itong option at isang magandang good problem yan para sa Barangay Ginebra, lalong-lalo na dito kay Coach Tim Cone. Para sa akin mga chong, once na may utilize ng maayos ni Coach Tim ang lahat ng kanyang mga players, ay paniguradong deadly Barangay Ginebra ang ating makikita. Dahil simula starting 5 hanggang sa kanilang mga bench ay merong star players. At tingnan na lang natin sa debut game ng Ginebra kung malawak na player rotation na ang gagamitin ni Coach Tim Cone. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Controversial na game schedule ng Barangay Ginebra, kine-question. Bakit nga ba hindi pa naglalaro? So ngayon nga mga chong ay mainit na naman yung game schedule ng Barangay Ginebra.
matapos mag-post itong si Snow Badwa kung saan kine-question ito kung bakit lahat ng koponan ay nakapaglaro na maliban lang sa Barangay Ginebra at sinabi pa nga nitong mayroong special treatment para sa nasabing koponan. Eto, real talk lang mga chong. Idol yan, itong si Snow Badwa. Legit talaga yung kanyang mga ibinabalita. Pero pagdating sa pagke-question niya sa schedule ng Barangay Ginebra, ay diyan nga siya sumablay. Dahil unang-una, yung mga key players ng Ginebra ay naglaro para sa Gilas Pilipinas. Nandyan si Japet Aguilar, Scotty Thompson, lalong-lalo na itong si Justin Brownlee na pinaka-importanteng player ng Barangay Ginebra. Panigurado, marami ang magsasabi. Meron din namang mga players yung ibang team na naglaro sa Gilas, gaya ni Calvin Oftana. Kaya bakit hindi na lang pinagsabay yung laro ng Ginebra at TNT? Ang sagot, si Calvin Oftana lang yung player ng TNT na naglaro sa Gilas Pilipinas. Panigurado, marami rin ang magsasabi. Bakit si Junmar at CJ Perez? Bakit nakapaglaro agad ang San Miguel? Ang sagot, sino ba yung head coach ng Gilas? Si Coach George Gallant ba? Hindi naman Si Coach Tim Cone ang head coach ng Gilas. Kaya hindi makasimula ng team practice ang Barangay Ginebra. Actually, last December 3 lang nagsimula yung full team practice ng Barangay Ginebra dahil doon lang sila na kumpleto. At kung titingnan nyo ngayong schedule ng Ginebra, simula bukas December 11 hanggang December 25 ay 6 game yung kanilang bubunuin. Every other day pa yung kanilang laro. Kaya naman, walang special treatment na nagaganap para sa Barangay Ginebra. Napakasimple nga lang ng paliwanag patungkol sa schedule ng Ginebra, kaya sana wag tayong magpakalat ng hate comment patungkol sa nasabing koponan. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa controversial game schedule ng Ginebra? Ano rin yung masasabi nyo na magiging malawak na yung player rotation ni Coach Tim? I-comment mo lang dyan sa ibaba.